ang hirap i-budget lalo na pag ang anak mo nag-aaral pa sa school tapos yung pagkain pa nila araw-araw. Ay magkano lang yung kita ko. Talagang parang sa sinturon yung higpit sinturon yung pagbabudget sa ngayon. Nagsisimula ng maghigpit ng sinturon ng ilang mamimili sa harap ng posibleng panibagong paggalaw sa mga presyo ng bilihin. Si Aling Rosana, aminado na dapat planado ang bawat pisong ginagastos habang may nabibili pang pasok sa kanyang budget. Gagawin ko, mitris na 1 kilo yung bibilhin ko, 1/2 na lang. 1/2. Kung saan naabutin yung aking pera. Samantala, ang eksena naman na ito sa isang Kadiwa store sa Elliptical Road, Quezon City ay isang larawan kung paano nag-a-adjust at dumidiskarte ang ilang mamimili sa kanilang pang-araw-araw na gastusin habang naghahanap ng mas abot kayang bilihin. Isa si Mang Ariel Gonzaga na kahit may edad na, nagtiyagang pumila sa Kadiwa store para masamantala ang mas murang presyo ng bigas. Medyo mataas po ngayon. Taas po ngayon ng bilihin. Medyo nahirapan po kami sa pagbabudget. Kasi po nakakamura kami dito. Bibili kami ng ng 60 ang kilo. Dito 20 lang ang kilo. Kaya naman sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, aminado ang Grecon at PhilRice Industry na apektado ang industriya ng bigas. Dahil anila, kaakibat ng pagpalo sa presyo ng langis ay pagtaas din ng presyo sa logistic cost ng palay. Yes, sa ngayon, ang nare-receive natin na report is yung kanilang pag-aabiso na sa mga susunod na delivery ay magtataas sila gawa nga ng pagtaas po ng diesel. Sa ngayon po, nakikita po namin siguro hanggang 1.50 hanggang 2 piso kada kilo. So sa unang bugso po ng pagtataas po ng presyo, yun po yung nakikita po namin. Mula po doon sa pinanggalingan po ito, hinarvest po ito. Ayon pa sa Grains Retailers Confederation of the Philippines o Grecon at co-founder ng PhilRice Industry Stakeholders Movement na si Orly Manuntag, sa panahon ng pag-aani, gumagamit ng diesel ang mga magsasaka para sa harvester o ang makina na ginagamit para sa paglilinis ng palay. Bukod pa rito ang gastos sa pagpapadala sa mga miller at milling cost. Hindi pa rito natatapos ang proseso dahil kailangan pang magbayad ng delivery cost papunta sa retailers at merkado. Samantala, tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na may sapat pa ring stocks ng mga pangunahing bilihin ng mga manufacturer. As I mentioned, healthy po yung inventory ng ating mga manufacturers up to 2 months from now. So, we will monitor the situation. Sana po hindi na po magtagal yung conflict. But in terms of behavior ng ng consumers natin, again, we exercise po yung pamimili sa mga SRPs sa mga mura nating mga bilihin. Gayunman, nilinaw ng DTI na posibleng bahagyang tumaas ang presyo ng ibang bilihin na hindi pasok sa kategoryang basic needs. Sa pagtaya ng ahensya, 2 hanggang 5% ang maaaring madagdag sa kasalukuyang presyo nito depende sa gastos ng mga negosyante at logistics at produksyon. Tiniyak naman ng DTI na tuloy-tuloy ang kanilang pagbabantay sa supply at average prices ng fuel. Pinayuhan din ng mamimili na huwag mag-panic buying at i-report ang anumang abnormal price hikes sa DTI Hotline 1384. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.